Nakukulangan pa rin ang ilang manggagawa sa 15 pisong aumento sa sahod sa Metro Manila simula Abril. Paliwanag naman ng Department of Labor and Employment, binalanse nila ang interes ng mga manggagawa, namumuhunan at ekonomiya kaugnay rito. May news to go si Steve Dailisan. Bahagya pang natuwa ang janitress na si Lizelle Sadiwa. Sa unang linggo kasi ng Abril o matapos ang 15 araw, tataas ng 15 pesos kada araw ang kanyang minimum wage, pati iba pang manggagawa sa Metro Manila. Pero natigilan din siya at napatanong. Pambili lang ng tinapay. Merienda. Merienda. Sa pamasahe. Ay kulang pa sir, magkapamasahe ko, galing pa akong Bulacan. Kaya nga dismayado ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na nagpetisyon ng 136 pesos across the board wage increase. Kumpara sa hiling nila at sa gitna ng pagmahal ng ilang bilihin at serbisyo, insulto't parang limos daw ang ibinigay na aumento. Pinalaki pa nila lalo yung gap ng may hirap at mayayaman dito sa ating bansa. Cost of services pa lang yun. How about the food? 8,778 pesos pa naman ang kailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro para makapamuhay ng maayos o di ituring na mahirap. Pero ang minimum wage kapag kinaltasan na, hindi aabot sa halagang yan. Kulang pa ng mahigit 600 pesos. 77 pesos naman ang kabuang halaga ng lahat ng wage hike mula nang maupo si Pangulong Noynoy Aquino. 2013 pa huling nakaramdam ng aumento sa sahod ng mga minimum wage earner dito sa Metro Manila. Ang aumento ngayong taon, ang ika-5 wage increase sa Administrasyong Aquino. Sabi ng DOLE, binalanse lang daw nila ang interes ng mga manggagawa, mamumuhunan ng mga negosyante at ng ekonomiya ng bansa. Rollback na yan, increases na yan sa fare, water and utilities, electricity. These are all movements in prices that the RTWPB has considered. They also check what amount that can be a good compromise between the requests of the labor groups as well as the employers. Noon pa man kasi sinasabi na ng mga negosyo na posibleng mabigatan sila kung itataas ang sahod ng kanilang kawani. Lalo't 91% sa mga nasa Metro Manila ay maliliit o small-medium enterprise lang. Kaya ang 15 pesos lang na wage hike inaasahan ng Employers Confederation of the Philippines na di magre-resulta sa pagsasara ng mga negosyo. Gayunman, di patiyak kung wala ring epekto sa halaga ng mga produkto at serbisyo. I hope it's minimal or none at all. We have not yet determined kasi yung productivity figures, huli lumalabas yan eh. Ayon sa Labor Department, exempted sa pagpapatupad ng wage hike ang mga negosyong nalulugi, naapektuhan ng kalamidad at aabot lang ng 10 ang mga empleyado. Ipinagmalaki rin ng DOLE ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ayon sa January 2015 Labor Force Survey ng gobyerno, mula 7.5% bumaba ang unemployment rate sa 6.6% na lang. Gayunman, katumbas pa rin niya ng mahigit 2.2 milyong Pilipino. At kahit konti ang unemployed, marami pa rin ang underemployed o yung ibang trabaho kumpara sa kanilang kakayahan o napag-aralan. Bagamat umonti na rin yan kumpara noong 2014. Hindi kasama sa mga sinurvey ang Eastern Visayas na bumabangon pa rin mula sa Bagyong Yolanda at mga kasunod na bagyo. Nakaapekto pa naman yan sa kabuhayan ng maraming residente roon. Steve Dailisan, GMA News.